Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang ikalawang bahagi ng atin pong pag-aaral sa Foursquare Statements of Faith. At ngayon po, pag-uusapan natin ang may kinalaman sa Spirit-filled life. Spirit-filled life. Particularly, ang first article ng ating pananampalataya, which is the Holy Scriptures. Ang banal na Biblia. So, ang iba sa atin may hawak na ganitong Bible, printed Bible. Ang iba naman may hawak na cellphone, nandoon sa cellphone nila ang digital copy ng kanilang Bible. So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang preference kung ano ang klase ng medium na ginagamit natin para ma-access natin ang salita ng Diyos. Amen. Binasa kanina Psalm 19. Verses sa buong chapter, buong salmo ang atin pong binasa kanina. So, napakaganda po na pag nababasa po natin ang scriptures, tayo po ay nare-refresh ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo din po ay nasi-strengthen sa ating pananampalataya. Tayo din po ay napapalahalahanan ng ine-expect ng Panginoon sa atin pong buhay. Ang statement number 1 ng ating declaration of faith ay nagsasabi ng ganito. Pwede bang basahin nating lahat? We believe that the Bible is the inspired Word of God. It is absolutely true, enduring, and unchangeable. Yan po ang ating statement. If you compare it with other denominations sa statement with regards to the Bible, tayo po ang may pinakamaikli na statement. Kasi ang iba, marami silang explanation, dinidefine nila kung ano ang Bible, kung ilang books meron ang Bible. Pero sa atin sa Foursquare, ito pong ating sinasabi. Sumasampalataya tayo na ang Biblia ay kinasihang salita ng Diyos. Ito ay totoo, pangwalang hanggan, at hindi nagbabago. Napaganda, no? Ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Walang kasinungalingan, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Ito din po ay pangwalang hanggan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, heavens and earth shall pass away, but my words shall remain. Our feelings may fade. Our experiences may change. But the Word of God still remains. At ito po ay hindi din nagbabago. Applicable siya noon, applicable siya ngayon, at magpasawalang hanggan. Noong ang iglesia ay nahulog sa napakatinding kadiliman ng Dark Ages sa Europa, na maging ang mga manggagawa ay nalayo na sa katotohanan, na ang mga shepherd ng tupa ng ating Panginoon ay naging mga magnanakaw at mga bayaran. May mga grupo ng mga tao na natiling tapat sa Panginoon dahil nakabukas ang Biblia sa kanila. Ngunit ang mga taong ito ay naideklara ng mga illegal at mga erehe sapagkat ang mga grupo ng mga Kristiyanong yon ay hindi kinikilala ng majority ng mga nagpapakilalang mga Kristiyano. Kung kaya't sila po ay pumunta sa mga kabundukan, sa mga kagubatan at doon nila ipinagpapatuloy ang pananampalatayang Kristiyano. Ngunit salamat sa Panginoon noong 1500s, 15th century, 1600s, sumilang yung liwanag sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng mga tao na naging matapang at matatag na pinanghawakan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tinatawag po natin sila na mga reformers. Pero para sa majority na grupo ng mga nagpapakilalang Kristiyano, tinawag nila silang mga protestante.
Bakit protestante? Kasi nagprotesta sila laban sa pamahalaan o sa doktrina at practices nung namumuno nung mga panahong yon. Si Martin Luther noong October 31 ay kanya pong ipinako sa pinto ng isang simbahan doon sa Germany ang kanyang 99 na mga paninindigan. Ang tawag doon ay 99 theses. Plural, 99 na pananindigan kung bakit kanyang tinatayuan ang kanyang pinaniwalaan noong panahong yon. At isa po sa mga paninindigang yan ay nakasulat sa Latin na ang tawag ay sola scriptura. Ano ba itong sola scriptura? Isa po ito sa 5 Reformation principles. Pwede bang basahin po natin kasi nababasa naman natin? This principle go. This principle affirms that Scripture as the sole source of divine revelation. They only inspired, infallible, final, and authoritative norm of faith and practice. It frees the Scripture from papal authority and chains of tradition. So tingnan po natin itong sola scriptura na ito. Sa Facebook, sa YouTube, o sa mga ibang social media, mapapansin po natin, dinidiscredit itong sola scriptura. Pero ito po yung definition ng mga reformers nung panahong yon. Ang sola scriptura ay isang prinsipyo na kumikilala sa Biblia, sa mga kasulatan, bilang nag-iisang pinanggagalingan ng divine revelation. The sole source of divine revelation. Walang ibang source ng divine revelation maliban sa salita ng Diyos. May mga sources ng theology, pero isa lang ang source ng divine revelation. Kami po sa theology, nag-aaral ng theology, may iba't ibang sources ng teolohiya. Pwede na history, pwede na nature, pwede na reason, pwede na experience, pwedeng tradition. Pero the only divine source of revelation is the Scriptures. Yan ang infallible source of divine inspiration. Kung kaya't ang salita ng Diyos ay inspired, kinasihan, sang-ayon sa 2 Timothy. All Scripture is inspired, or all Scripture is God-breathed. Kinasihan ng Panginoon. Hindi ito nagkakamali, infallible. Ito ay final. Gustong sabihin, wala nang kasunod. And then, it is authoritative sa pananampalataya at buhay ng isang mananampalataya. Ang sola scriptura din ay may layunin na palayain ang salita ng Diyos sa interpretasyon ng Santo Papa. Nung mga panahong yun, the only authority in the church is the Pope and tradition. The Scripture must be interpreted according to the interpretation of the Pope or of the Church Fathers. Ang Biblia ay dapat nating nilang ini-interpret nung panahong yon, dapat ini-interpret sang-ayon sa interpretasyon ng Santo Papa at saka ng mga sinaunang mga Kristiyanong leaders. Because they believe that the church is the keeper of the tradition. May mga konseho, may mga major Christian thinkers na kinikilala, and if your interpretation is against the decision of the council, or if your interpretation is against the teaching of, for example, of Eusebius of Caesarea, or Chrysostom, or Basil the Great, sasabihin nila, ay mali ang turo mo na yan kasi hindi nag-agree sa'yo si San Basilio. O si San Agustin, hindi nag-agree sa'yo. So the Scripture, the Word of God,
yung salita ng Diyos na kanyang kinasihan ay naging alipin ng mga nasa kapangyarihan at ng mga katuruan ng mga matatanda. Ang ating Panginoon ay nagsansala ng mga katuruan ng mga matatanda. Na ang sabi ng ating Panginoon, they keep the tradition at ang salita ng Diyos ay kanilang pinapawalang bisa. At salamat sa Panginoon na sa panahong yon na imbento din ang printing press doon sa Germany. At dahil po sa invention ng printing press, na-imprenta ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung kaya't lalo itong kumalat sa Europa at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tingnan po natin ang unang kopya ng Bible, yung Gutenberg Bible. Nung unang panahon kasi, ang Biblia sulat kamay. Pero noong 15th century, na-imbento ang printing press, kaya naging mabilis ang pagpapalaganap ng katotohanan. Yan ang itsura ng Bible nila noon. Madetalye. May mga drawing. Ang iba dyan, gawa pa sa ginto, yung mga pintura dyan na nilalagay. Ganun ka-valuable ang Bible sa kanilang panahon. Ngayon, ang Bibles na hawak natin ay binubuo ng ilang aklat. 66 books. 66 na mga aklat. Review lamang po ito, ano? Ilang libro po sa New Testament? Meron tayong 27 na mga libro sa Bagong Tipan. 27, simula sa Matthew hanggang sa Revelation. 27, sinulat ng mga ibanghilista na si Mateo, Lucas, Juan at saka Marcos. Sinulat ng Apostol Pablo. Sinulat ng Apostol Santiago. Sinulat ng Apostol Juan, Pedro at saka Pedro. 27 na mga aklat. So nung unang panahon, hindi po isang aklat ang Bible na ganito kakapal. Iba-iba, separate na mga aklat. Separate So, hindi darating sa iyo ang isang volume. Kaya sinasabi ng iba na ang Bible ay library. Bakit library? Kasi ang laman nito ay 66 books. Pag pinapaikot ang salita ng Diyos sa panahon ng mga apostol, tag-iisa-isa na mga scroll. Gusto sabihin, yung Matthew, isang scroll. Ang Mark, isang scroll. Kaya pag sila'y pumupunta sa simbahan, merong isang lagayan ng scripture doon sa kanilang church o sa kanilang synagogue. Doon nakatago yung mga scrolls. Para kung may kakailangan din silang babasahin, bubuksan lang yung cabinet na yon or portion na yon, kukunin yung specific scroll na kanilang babasahin. So salamat sa Panginoon, convenient na sa atin magdala nito kaysa naman magdala ng 27 na mga aklat na iba-iba pag pumupunta sa simbahan. Sa Old Testament, ilan pong aklat? 66 minus 27. 39 na mga aklat. Mula Genesis hanggang Malakay. Pag Jewish Bible ang hawak mo, mula Genesis hanggang Chronicles. Yun ang Jewish Bible. Genesis to Chronicles. Bakit, Pastor, hanggang Chronicles lang sila? Kulang pala sila. Mas marami tayo. Pariho lang. Iba lang yung arrangement ng kanilang mga libro. Sa atin, ang arrangement natin ay, ang first 5 books, ang tawag ay Pentateuch. Ano yung first 5 books, Brother Roger? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. Sino ang nagsulat ng 5 librong yan? Si Moses.
Ang tawag dyan ng mga Hudyo ay Torah. Sa atin ay Pentateuch. Bakit Pentateuch? Nandun kasi yung word na penta, which means 5 books. Kaya Pentateuch, Greek yon. Yung mga Hudyo, Hebrew naman ang term nila. Ang next natin na arrangement ng ating mga aklat, tinatawag nating historical books. Mula yan sa Joshua hanggang saan? Esther. Yan, historical books. Bakit historical books ang tawag natin? Kasi yung mga aklat na yan, nagkikwento ng nangyayari sa Israel bilang bansa. Pero ang mga Hudyo, they call them Nibiim. Nibiim o Nabiim. Anong gusto sabihin noon? Prophets. Kaya ang kanilang section ng prophets, mula Joshua hanggang Malakay. Prophets ang tawag nila, Nabiim. And then, ang kasunod po natin, meron tayong Pentateuch, meron tayong historical books, and then kasunod natin ay poetic books. Ano yung poetic books? Mula kay Job hanggang kay Ecclesiastes. Ang tawag natin dyan, poetic books. Bakit? Kasi yung mga books na yan nakasulat in verse form. Verse form. Although sa mga nag-aaral ng Bible, actually, hindi naman talaga yun poetry. They are known as wisdom books. Kasi hindi naman talaga sila nagtutula, kundi sila ay nagre-relay ng wisdom. Pero syempre, sa mga ordinaryong kaisipan kagaya natin, we just call that poems, mga tula, poetic books. Pero para sa kanila, sa mga Hudyo, they call that as Kithubim, which means writings. So writings yon mula kay Job hanggang kay Chronicles. Pastor, bakit ang Chronicles ay naging writings? Kasi hindi propeta ang nagsulat ng Chronicles, Brother Roger. Priest ang nagsulat. It's in the tradition of Ezra. So, kaya nga, tinawag siyang writings at hindi under ng poetic books. And then sa atin, 3 lang ang section, Brother Roger, sa sa Hebrew Bible. Torah, Nibiim, at saka Kithubim. Sa atin, 4. Meron tayong Pentateuch, meron tayong historical books, meron tayong poetical books, and lastly, yung prophets. Mula naman yan kay Isaiah hanggang kay Malakay. Pero kung atin pong titingnan, i-compare po natin ang Bible ng Hudyo at Bible ng mga Protestante, pareho and exact books. So just imagine meron tayong how many books? 29 books sa Old Testament. 29 books sa Old Testament. Pero sa mga Hudyo, nasa lang sila. Wala pa silang 24 books. Kasi itong Ezra at Nehemiah, isang aklat lang. Ang 1st and 2nd Kings, isang aklat lang. 1st and 2nd Chronicles, isang aklat lang. So yan ang kaibahan. Okay? Ang haba-haba kasi hindi magkasya sa scroll. Pinutol yung scroll, ginawa ng isang scroll ulit. Yung isang aklat. Kaya naging 2 ang scroll. So the Bible is composed of how many books, mga kapatid? 66 books. Ilang books sa New Testament? 27. Ilang books naman sa Old Testament? 39. Dapat ma-memorize natin yan. Kasi na-realize ko, may mga libro sa elementary na 80-something ang nakalagay, 70-something ang nakalagay sa books ng Bible. So, bakit ganito ito? So, ibang perspective pala yon. The Bible is also written by more or less 40 na mga writers.
Iisa lang ang author ng Biblia. It is the Holy Spirit. But, the Holy Spirit used men to write the Word of God. So, nasa 40 sila. May mga hari, may mga sundalo, may mga propeta, may mga pari, may mga iskriba, merong mga farmers, merong fishermen, may abogado, may doktor, merong magsasaka. Iba-iba ang kanilang pinanggalingan. And these men wrote the scripture for a period of 2,000 years. Hindi lang isang buwan sila sabi, sige, magsulat tayo ng libro, gawin nating Bible. Nag-ipon lang sila sa isang lugar, nag-book writing competition sila. Hindi. Umaabot po yun ng more or less 2,000 years para maisulat at maitransfer sa atin ang salita ng Panginoon. The Bible was also written in 3 continents. Sa Asia, sa Europe, at saka sa Africa. So indeed, the scripture is, anong tawag dyan? Nasusulat siya sa iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, at sa iba't ibang konteksto. Ngayon, ang pag-aaral po natin, pinamagatang natin na the Holy Scriptures, our only book. I took this inspiration from Sister Amy Simple MacPherson, na ang sinabi niya, in the Foursquare Church, there is only one book, and that book is the Scriptures, the Bible. Sa ibang mga organisasyon, meron silang Bible, meron pa silang traditions of men, meron pa silang mga creedal statements, meron pa silang confession of faith, meron pa silang kung ano-anong mga books upang panindigan ang kanilang pananampalataya. Pero para sa ating mga Kristiyano, ang Biblia ay sapat na para sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Sa verse 7, sa unang bahagi ng Psalm 19, wala palang chapter ang aklat ng Salmo, mga kapatid ha. Minsan nagkamali din ako parati. Sinasabi ko na Psalm chapter 19. Pero walang chapter ang Psalms. Sa Psalm 19, verse 7, ito ang sinasabi sa unang bahagi. Ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Makikita po natin sa tekstong ito na mahihinuha natin na ang katotohanan na ang salita ng Diyos ang siyang magbabantay sa atin laban sa maling katuruan. The Scriptures guard us against false teachings. Ang salita ng Diyos ang magbabantaya sa atin mula sa maling katuruan. Bakit? Sapagkat once ng isang Kristiyano ay naagos ng maling katuruan, manghihina at manghihina at manghihina siya, manlulupaypay siya hanggang na mawala na ang kanyang pagiging totoong Kristiyano. It guards us. It strengthens us. Ano ba ang gustong sabihin ng teachings? The other word for teachings ay doctrine. Doctrine is defined as a set of ideas or beliefs that are taught or believed to be true. Yan ang gustong sabihin pala ng doktrina. Ang doktrina ay isa pong kalipunan ng mga pananaw at paniniwala na itinuturo at pinaniniwalaang totoo. Tayo sa Foursquare, meron tayong 22 tenets of our faith that distinguish us from other Christian groups. We do not say na ang Foursquare Church lang ang nag-iisang totoong iglesia. We believe that the Foursquare Church is part of the true church.
Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, we believe that the Foursquare Church is part of the true church. Gustong sabihin, kinikilala po natin ng ibang mga grupo bilang totoong bahagi ng kaharian ng Diyos. Pero bilang Foursquare, meron tayong distinguishing marks. At yan ang makikita natin sa ating 22 tenets ng ating faith. Yan ang ating inaaral every Sunday dito po sa church natin for this whole year. Now, ito po yung mga kalipunan ng ating katuruan na pinaniwalaan natin na totoo sapagkat tayo po naniwala na ang 22 tenets na ito ay walang ibang pinanggalingan kundi ang isang mabusisi, maingat na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po, ini-encourage po natin ang mga kapatid natin na dumalo sa ating mga Bible studies. Kasi sa Bible studies natin, ang mga preaching pag Sunday, iniisa-isa sa Bible study. Iniisa-isa sa Bible study. Doon po tayo makapagtatanong. Sabi ng iba, Pastor, bakit wala tayong Sunday school? Sana may Sunday school. Meron tayong mga Bible studies na doon natin ginagawa ang ating pinaka-Sunday school. Kaya pag tayo po dumadalo sa Bible study, mas lalo tayong mahututo at mas lalo tayong maliliwanagan sa paniniwala na atin pong pinanghahawakan. Dalawa ang klase ng doktrina. Una, biblical doctrine. Ano itong biblical doctrine? Ang biblical doctrine ay tumutukoy sa mga katuruan na naka-align sa salita ng Diyos. Yan ang biblical doctrine. Ang doktrina ay dapat nakasalig sa Biblia. Hindi na nasa labas ng Biblia. Kaya may nagtatanong, Pastor, ang isang baby ba pag namatay, pupunta sa langit? Ang tanong ko parati ay, nasaan sa Biblia? Naman, Brother Roger, no? Nakasulat ba sa Biblia? Pastor, wala kasi. So kung walang nakasulat sa Biblia, ang rule natin dyan sa Deuteronomy. Ano nakalagay sa Deuteronomy? The secret things belong to the Lord. Gustong sabihin, ang pwede lang nating gawin is to trust God in that matter. Magtiwala na lang sa Panginoon. By the way, ang Diyos naman natin ay just God. Righteous judge naman ang ating Panginoon. So on matters na hindi naman sinasabi sa Biblia at hindi naman dinidiscuss sa Biblia, just trust the Lord. Meron pa nagtatanong yan, Pastor, totoo bang may alien? Maganyan. Ano po ba ang pananaw ng Biblia sa alien? Marami kang pwedeng gawing hula-hula. Kung manonood kayo ng mga sa TV ng mga palabas patungkol sa mga extraterrestrial, yung sa Book of Ezekiel daw, mga alien daw yun. Yung mga pagpapakita daw ng mga angels, alien daw yun. But always remember, my brothers and sisters in Christ, ang doktrina ay dapat nakabase sa malinaw na teksto ng Biblia. Pag ang teksto na iyong pinag-aaralan ay hindi malinaw, na ito talaga ang tinutukoy, o yun talaga ang tinutukoy, iwasan po natin ang panghuhula, iwasan po natin ang assumptions. Kasi ang doktrina, biblical doctrine, ay naka-align sa malinaw na salita ng Diyos. Ikalawang klase ng doktrina. Anong una nga? Biblical doctrine. Ikalawa, false doctrine. Any idea that adds to, or takes away, or contradicts, or nullify God's Word. Anumang pananaw na tumatanggal, umaalis ng maliwanag na salita ng Diyos. O kumukontra sa salita ng Diyos.
o nagpapawalang bisa sa salita ng Diyos ay false doctrine. Pastor, anong halimbawa? Pareho ngayon, sasabihin nila, Pastor, tanggap na po ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Tanggap na po yan, Pastor. Actually, gumagawa nga sila ng batas ngayon na pwedeng kasuhan ng pastor. Pag pumunta Brother Roger sa kanya, Pastor, magpapakasal po kami. Sabi ng pastor, sino ang papakasal mo? Si Adam at saka si Steve. Hindi na si Eve, Pastora Flor. Si Steve na ang magpapakasal at saka si Adam. Sabi ng pastor, hindi pwede. May karapatan yung mag-couple na yon, magkasintahan na yon, pumunta sa korte at pwedeng ireklamo niya ang pastor. Kasi sasabihin nila ay meron siyang discrimination. Pag ang isang pastor tumayo sa pulpito at magsalita ng mga ganitong klaseng mga topic, sasabihan na naman siya na homophobic at discriminatory ang kanyang mga statements. Pero mga kapatid at mga kaibigan, yan ba ay nakasalig sa Biblia? Nasabihin nila, isa lang ang verse nila ng Brother Roger, God is love. Pero ang Biblia maliwanag ang turo sa bagay na yan. Amen! Parang mahina ang sabi nila. Di sila nag-amen, Pastora Flor. Baka ako'y makasuhan mamaya. Maliwanag sa Biblia na hindi tinutulutan ng Panginoon ang pagsasama ng lalaki at ng babae at babae. Amen! Kasi kung nagbabasa tayo ng Biblia, mababasa natin yan, hindi lang isang bersikulo, hindi lang 2 bersikulo. Ang dami-daming bersikulo na nagsasabi ng ganoon. Minsan, minawater down nila ang salita ng Diyos. When you quote yung nangyari doon sa Sodom at Gomorrah, sasabihin nila, hindi naman yan sa homosexuality, Pastor. Ay para sa ano yun? Di ba ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Ano ang dahilan? Bakit sila ginunaw ng Panginoon? Ang description ng salita ng Diyos, ang kanilang kasalanan ay umabot na hanggang kalangitan. Sobra-sobra na ang kanilang kasalanan. False doctrine. Anumang ideya na nagdadagdag ng katuruan sa Biblia. Wala naman sa Biblia na nagsasabing dapat yung mga banal na tao ay inyong paglingkuran, paggawa ng estatwa at sa kaluhudan at pagtirikan ng kandila. Actually, ang nakalagay sa Biblia, description yan na magawain ng mga pagano at hindi na mga tunay na sumasamba sa Diyos. Tingnan nyo ang aklat ng Isaiah at saka aklat ng Jeremias para makita po natin yung ganoong klaseng mga practices. Sa verse 7b, the Holy Scripture is our book because it not only guards us against false teachings, but it also increases our level of discernment. It increases the level of our discernment. Ano ba ang gustong sabihin ng discernment? Your ability to distinguish what is right from wrong. However, that is not the only definition of discernment. Pag sinabi natin discernment, kakayahan mong malaman kung ano ang tama at mali. Discernment is also distinguishing the primary from secondary. Not only the right from wrong, but from the primary to secondary. Yung mga dapat unahin at yung mga dapat ipagpapaliban. Maraming mga bagay na tama at tama ang gawin. Pero dapat din merong inuuna at merong ipinagpapaliban. Minsan may mga kapatid tayo, magbisita sa may sakit. May sakit na nga yung tao. Parang mga kaibigan ni Job. Sasabihan ka, ikaw Job, baka mayroon kang ninakawan. Ikaw Job, baka may inagawan ka ng lupa. Ikaw Job, baka hindi ka na nanalangin. Ang dami-daming sinasabi, may sakit na nga yung tao. We should know how to discern.
kailangan ba ng taong yun? Yung ganong klaseng pangaral sa panahon na siya'y namimilipit sa sakit at karamdaman. Maaring tama ang sinasabi mo, pero maaring hindi bagay sa sitwasyon. Be discerning. Minsan sa ating mga pagtitipon, hindi talaga may iwasang may nalilate. Pag na-late ka, Sister Noemi, lahat ng mata naka-laser sa'yo. Nagpali-pali ka pa. Abang late ikay. Hindi niya alam na naglakad pala si Sister Noemi mula sa bahay nila hanggang dito sa simbahan. Kasi na-flat yung motor niya. Pagod na sa labas na ang dila niya, minura pa siya. Amen. Tama, hindi? Oh. Kaya bago tayo magkomento, be discerning. Tingnan nyo muna, tumatagaktak na ba ang pawis ng taong yan? O parang fresh na fresh pa yan na parang bagong labas sa kwan. Sa spa. Makikita naman natin yan eh. Be discerning in many things. Mas mahalaga ang mabuting pagsasama kaysa sa ano pa mang mga bagay. Ano pa? Distinguishing the primary from the secondary, the essential from the non-essential, and the permanent from the transient. Yan ang gusto sabihin ng discernment. Marunong tayong mag-distinguish kung ano ang tama at mali. Marunong tayong mag-distinguish kung ano ang dapat unahin at dapat ang kasunod. Marunong tayong mag-distinguish noong essential, importante, sa hindi naman importante. At marunong tayong mag-distinguish sa pangwalang hanggan at saka sa mga bagay na pansamantala lamang. Mga bagay na pangwalang hanggan at mga bagay na pansamantala lamang. Sa Psalm 119, verse 66, so kayo po may Bible, makibuka sa akin. Psalm 119, verse 66. Ang sabi ng salita ng Diyos, basahin nating lahat, go. Ako'y bigyan mo ng dunong at tunay na kaalaman. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Pansinin natin, ang sabi ng mga awit, bigyan niyo po ako ng dunong at tunay na kaalaman. Yung word na dunong, sa English yan ay wisdom. Sa Hebrew, ang equivalent niya ay taste. Taste. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng taste, ng panlasa. Di ba minsan may mga tao na pag nagsuot ng damit, ano ang sinasabi natin? Ang ganda-ganda ng suot niya. Anong sinasabi naman natin? Ang ganda naman ng taste niya pagdating sa pananamit. Pero katong pa'y nagsuksok yang sida, nakpay Christmas tree sida, anong sabi natin? Abang yain kay the taste. Tama, no? Pangit-pangit ng taste ng taong ito. Bakit kaya pangit-pangit ang taste niya? Ay parang walang ka-wisdom sa pagsuot ng damit. May mga tutorial naman sa pagsuot ng damit, ano? Pangit naman ang taste niya. So ang ginamit na Hebrew dito sa word na wisdom ay taste. Taste. Alam na natin yung taste na yan. Kahit sa pagkain, may taste din naman ang tao. Pag first time mo makakain ng milk tea, kahit anong klaseng milk tea, masarap na. Oo, masarap na. Pero pag nakatikim ka ng milk tea na sosyal, tapos bumili ka ulit ng milk tea doon sa may kalsada, wala ka ng pan-taste doon. Tama, Sister Bing, no? Wala ka ng gana. Kasi mayroon ka ng ibang hinahanap na taste.
The word wisdom or discernment or taste na ginamit sa Psalm 119, it refers to the ability to make discriminating judgment. Discriminating judgment. Gustong sabihin, ang wisdom o ang discernment ay hindi lang basta-basta na nag-judge. Iniisip niya rin kung kailan niya gagawin yon at kung paano niya gagawin yon. Sa verse 8 ng Psalm 19 na ating binasa, hindi lamang na ang salita ng Diyos ay nag-guard sa atin against false teachings. It not only increases our level of discernment, but it also enable us to make wise unto salvation. It enable us to make wise, to be wise unto salvation. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Pinalalahanan niya si Timothy na ang salita ng Diyos na kanyang pinag-aralan simula pa nung siya'y bata pa, ang naging dahilan upang malaman niya ang katotohanan at upang siya ay maligtas. Marami pong mga tao ang nagbabasa ng Biblia for the sake of reading the Bible. Gusto lang basahin ang Bible. But studying the Bible or reading the Bible is not the end in itself. Because the Bible is a tool given to us by God to discern the way of salvation. Malaman natin ang daan patungo sa kaligtasan. Ngayon mga kapatid, nais ko pong tanungin sa bawat isa, sino po ang daan patungo sa kaligtasan? Si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Mary, or through the church, or through Paul, through Jesus Christ. Walang ibang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesus. The only way to salvation is the Lord Jesus Christ. Hindi din naman sinabi ni Jesus Christ, no one comes to the Father except He is righteous. Walang makakapunta sa Ama hanggat hindi siya maging palasimba. Hindi yan sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na walang makakapunta sa Ama kung hindi siya maging mabait. Maganda ang maging palasimba, Brother Roger? Maganda ang maging mabait. Maganda ang maging mapagbigay. Maganda ang maging tapat sa Panginoon. Maganda ang maging relihiyoso. Maging tapat sa Panginoon sa panlabas na anyo. Maganda ba yon? No. Isa lang ang daan patungo sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Now, if you read your Bible, if you study your Bible, you will discover the way of truth. Pag binabasa natin ang Biblia, malalaman natin kung ano yung totoo, kung ano ang tama, kung ano ang nararapat. By the way, mayroong 3 phases ng salvation, sabi ng mga theologians. Una, justification. Justification is the act of God whereby He declares that you are no longer a sinner. So yung justification, ito po yung gawa ng Diyos na ayon sa Kanyang kapangyarihan, ayon sa Kanyang kagustuhan, ayon sa Kanyang nais, na ikaw ay Kanyang dinideklara, wala kang kasalanan. Gawa ng Diyos yan, justification. Minsan sasabihin ng mga tao, gusto mong pumunta sa langit, magbago ka.
Pero ang sabi ng Panginoon, sumampalataya ka kay Jesus. At ang sabi niya doon sa makasalanan na nasa doon sa krus, na walang panahon para magbago, anong sabi ng ating Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Justification. Ito yung gawa ng Diyos na sinasabi niya, ikaw, anak ko, ikaw ay pinatawad ko, at ikaw ay tinanggap ko. Justified, as if you have not sinned. Kaya nga ang sabi sa Old Testament, although our sins as red as scarlet, He will make it white as snow. The moment that you place your trust upon Jesus as your Lord and Savior, you truly trust on the Lord Jesus Christ, you are declared justified. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, you are declared justified. Pinawalang sala tayo ng Panginoon. Hindi ba napakagandang kautuhanan yan? Pinawalang sala tayo ng Panginoon. Tayo na makasalanan. Tayo na marurumi ang kaisipan. Tayo na tampalasan ng ating mga bibig. Pinatawad ng Panginoon. Pero hindi lamang yan ang phase ng salvation. Merong tinatawag tayo na sanctification. Ano yung sanctification? It is the work of the Holy Spirit. Na kung saan unti-unti na tayo ay binabago patungo sa imahe ni Kristo. That daily we die on ourselves and daily that we become like Jesus. Sanctification ang tawag nun. Work yan ng Holy Spirit sa buhay natin. Araw-araw, gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Pero paano nga makaka-work ang Holy Spirit sa ating buhay? Kung hindi man lang natin binabasa ang Biblia. Sabi kasi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, darating ang banal na Espiritu upang ipaliwanag sa inyo ang kahulugan ng sinabi ko sa inyo. Ang Holy Spirit makaka-guide sa atin kung tayo ay kung sa amon sa inunhan, tahumron sa Word of God. Pag sinabing natahum, parang nababad ka sa salita ng Diyos. Napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. At kung maaari nga sa isang taon, nabasa natin ang buong Biblia. Hindi dahil para tayo po ay magmalaki at nasama-sabi natin na nabasa ko na ang buong Biblia, kundi dahil may magamit ang banal na Espiritu upang mag-convict sa atin. Kaya minsan, pag meron tayong sinasansala na kapatid natin na ang kalangkasuutan ay hindi na tama, bakit hindi na tama? Hindi na ayon sa decency at hindi na ayon sa decorum. Na para bang gusto na lang niya maghubot-hubad na lang na parang kagaya ni Adan at saka ni Eva pag naglakad sa kalsada o pumunta sa simbahan. Kaya dyan, kung gusto niyo malaman, Pastor, paano po namin masabi na acceptable yung damit namin? Nasa decorum po kami. Pag sinabi mong decorum, ayon sa sitwasyon, ayon sa lugar, ayon sa pagkakataon. Yan ang decorum na sinasabi. Tingnan po natin dyan sa labas sa ating church, dyan sa may gate, merong nakalagay dyan damit na pangsimbahan. Kasi hindi naman tama, pero minsan kasi ngayon lahat acceptable na, Sister Helen. Lahat na acceptable, ano? Na pag ikaw ay maglaba, nakasuot ka ng trahe de Buddha. Tama ba? Maganda ba, Sister Helen, tingnan ng isang tao pag naglalaba ay nakasuot ka ng trahe? Pangkasal? Gusto sabihin, hindi tama sa decorum.
Pag ikaw ay namamalengke, huwag kang magsuot ng damit na meron pang mga, anong tawag dyan, o yung mga nagasagyad-sagyad sa lupa. Pag uwi mo sa bahay, marami ka ng fans. Bakit marami ng fans? Sumusunod na sa'yo yung mga bangaw at mga kuwan. Kasi kung saan-saan ka dumaan, may tamang damit sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Amen. Sige nga, magpasok kayo sa opisina ninyo na nakasuot kayo ng pangluksa na damit. Di ba hindi tama? Maliban lang talaga kung nagluluksa ka. May tamang damit sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Meron akong nabasa na isang sinabi ng pastor, ang simbahan ay hindi pang fashion show. Ang simbahan ay lugar ng pagsamba. Amen. Sabi naman nung isa, pastor, sabi sa Biblia, ang Diyos hindi nakatingin sa panlabas na kaanyuan, kundi sa puso ng tao. Totoo po yun. Tinitingnan ng Diyos ang puso ng tao. Puso na marunong sumunod. Puso na handang magpaturo. Puso na handang magpakumbaba. Puso na handang makiisa sa lahat ng mananampalataya. Amen! Praise God! Kung sinasabi mong ikaw ay isang mananamba ng Diyos, huwag kang maging dahilan ng pagkakasala ng inyong katabi. Ay sasayaw tayo, lift our hands. Ay yung damit mo hanggang dito, di ko ano nang pumapas, lumalabas. Ano kaya ang pakiramdam ng katabi ninyo? Masabi siya na, aroy Diyos ko, mapalangit kung tako, dawa pa impyerno ako kadya. We must observe proper decorum. Sabi nung iba, bakit pastor, pinatabunan mo yung hagdan dyan, oh? Di ba napansin nyo, pinatabunan ko, ang ganda-ganda ba, Darmel, no? Alam niyo ba kung anong dahilan? Isang beses, nagkakamay-kamay ako sa mga ganyan-ganyan, oh. Pagtingin ko ng ganyan sa may umakyat, may nakita ako. Pinatakpan ko na lang tuloy. Paano ba naman ang damit, ang pantalo, ang palda ay sobrang ikli? Hindi naman niya intensyon yun na ipakita sa akin. Malay niya ba na ako nasa gate? Hindi naman niya intensyon yun, Sister Bing. Pero kung kayo'y pumupunta sa isang lugar, please observe proper decorum. Amen! Nasa banal tayong dako at dapat ang ating puso din ay nakaset din sa kabanalan. At ang pusong nakaset sa kabanalan ay may concern din sa kanyang kapwa kapatid na kanyang katabi at kasamang sumasamba sa Diyos. Sanctification. And then last stage ng salvation, yung tinatawag na glorification. Ano ba ito? This is the final act of God sa buhay ng Kristiyano. Na ang ating katawang ito na madumi ang kaisipan, na tampalasan ang bibig, na makasalanan yung mata, na makasalanan yung tenga, na ang mga paa kung saan-saan nakakapunta, sa mga lugar na hindi nararapat, na ang mga kamay kung ano-ano yung mga nahahawakan na hindi dapat mahawakan, papalitan ng katawan na kung saan glorified at kagaya din ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung glorification. Wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang pagdaramdam, sapagkat tayo po ay promote ng ating Panginoon into a glorious state. Verse 9, not only that the Holy Scripture guards us against false teachings, not only it increases our level of discernment, not only it enables us to be wise unto salvation, but also it keeps us from wrongly dividing the word. Word po yan na, hindi world. It keeps us from wrongly dividing the word. Nakakatulong sa atin upang maiwasan natin na mali ang ating pagkaunawa ng Biblia. Kaya ini-encourage natin ang mga kapatid na magbasa tayo Genesis hanggang Revelation. Every time, every year, sikapin nating mabasa ang buong Biblia.
Sometimes tayo po nagbabasa kung ano lang yung favorite book natin. No, ako'y bata pa, ang favorite book ko sa Bible yan. Simula Genesis hanggang Esther. Yan ang favorite kong book kasi puro history yon. Yun ang binabasa ko parati. Seldom I read the book of prophets. Seldom then na binabasa ko yung poetry. Kasi hindi ako interested doon. Yun ang isip ko na ako'y bata pa. Hindi pa ako Kristiyano noon. Minsan tayo po ay gusto lang natin basahin New Testament. Minsan gusto nating basahin yung sinulat lang ni Paul. Pero dapat pala basahin natin ang buong Bible. Maraming mga tao ang natatangay ng false teachings. Kasi nga, hindi nabasa ang buong salita ng Diyos. Di ba? Sa GC, parati tayo napapaaway. Kasi ang nabasa natin yung latest lang na comment at hindi kung ano yung nauna. Tama po, hindi. Di ba? Maganda yung intensyon ng unang nag-post, pero dahil sa comment nito, na kinomenta ni ganyan nito, na kinomenta ni ganyan, napalayo na sila, ang tindi na ng away ninyo. Natin. Pero pagbalikan nyo yung unang sinabi, yun lang pala yun eh. Bakit ako napaaway? Ganon din sa Word of God. Basahin natin buong Bible. Pastor, paano ko mabasa ang buong Bible? Every year po, nagdi-distribute tayo ng Bible reading plan. Kasi yung Bible reading plan natin, enough yon for the whole year. Mabasa natin lahat. Pastor, busy po ako. Busy ka magbasa ng Bible, pero meron kang TikTok na i-post. Diba? Ay mas mahirap magawa ng TikTok kasi mag-i-edit pa, magsayaw-sayaw pa, mag-practice-practice pa. Walang oras sa Bible, pero sa iba may oras. Discernment. Balik tayo sa discernment, Brother Mel. Diba? Discernment. It keeps us from wrongly dividing the word. Tingnan po natin ang isang example. Sa Genesis chapter 3, verses 1 to 6. Tingnan nyo sa Bibles ninyo. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Verse 2. Sumagot ang babae, "Maari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon." Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Verse 4. Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay." Sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo at magiging parang Diyos, at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Pansinin natin, ano ang ginawa ni Eva sa salita ng Diyos? Ano pong ginawa ni Eva sa salita ng Diyos? Kanyang dinagdagan ang salita ng Diyos. Bakit? Ano ba ang salita ng Panginoon? Huwag kayong kumain ng bunga ng puno. Pero anong ginawa ni Eva? Dinagdagan niya. Anong dagdag niya? Huwag kumain, ni hipuin man. Dagdag, ano? Maraming mga tao
dinagdagdagan ang salita ng Diyos. Marami. Dinadagdagan ang salita ng Diyos. Kagaya ng ginagawa ng mga Pariseyo, kagaya ng ginagawa ng mga tagapagturo ng kautusan. Ano ang sabi ng Panginoon? Ipangilin ninyo ang Sabbath. Yan ang sabi ng Panginoon. Ay anong ginawa ng mga tagapagturo ng kautusan? Ipangilin ninyo ang Sabbath. Ngayon, huwag kayong maglakad ng lagpas ng 1 kilometro. Kasi pag naglakad kayo ng lagpas ng 1 kilometro, paglabag yun sa pangingilin ng Sabbath. Yan ang turo nila. Kaya nga, thank you po. Sa isang lugar, maraming mga sinagog kasi hindi sila pwedeng maglakad ng more than 1 kilometer every Sabbath. Pag nahulog ang inyong asno doon sa balon, huwag niyong iligtas, hintayin niyo pa ang bukas. Kaya nung si Jesus ay nagpagaling sa may sakit sa araw ng Sabat, nirebuke siya ng mga teachers of the law. Sabi, hindi ka talaga galing sa Diyos. Nagtatrabaho ka sa araw ng Sabat. Yan sabi nila. Ang daming dagdag. Sa halip na nagiging mapagpalaya ang gospel ng Panginoon, ang salita ng Diyos, naging oppressing para sa mga tao. Naging oppressive ang relasyon nila sa Diyos. Pag ikaw ay Kristiyano, pag magtawa ka, nakaganon ka lang o. Kasi pag humahalakhak ka, worldly ka, Sister Bing. Imagine, naging worldly ang paghahalakhak. Pag ikaw ay namatayan, maganon-ganon ka lang. Kasi pag ikaw ay, anong tawag doon, magkurahab, Sister Bing, ganon-ganon ka doon, unbeliever ka. Maging unbeliever pag umiyak. Hindi ba pwedeng mamimiss mo lang siya ng matagal-matagal? Mga 5 years, o 10 years, o 20 years? Maraming dinadagdag sa pagiging Kristiyano. Pag ikaw ay Kristiyano, bawal kang kumanta ng worldly songs. Eh, paano kung manligaw ka, brother? Meron kantahin mo sa niligawan mo. This is the day that the Lord has made. Pag ikaw ay, anong tawag doon, mangharana? Ay kasi bawal ang worldly songs. Nagets ba natin? Naging mabigat yung pagiging Kristiyano. Naging mabigat ang pagiging Kristiyano. Sa halip na naging mapagpalaya ang ebanghelyo ng Panginoon, ay naging mabigat. Pero sa lahat naman ng ating ginagawa, we must know ang maiba't ibang mga prinsipyo. Una, sa lahat ng ating ginagawa, isipin natin, nakaka-glorify ba ito sa Diyos? Huwag natin pabigatan ng tudo. Nakaka-glorify ba ito sa Diyos? Ayon ba ito sa salita ng Panginoon? O meron ba siyang nilalabag sa salita ng Panginoon? Yun ang mga standards na iyong titingnan. Pero kung pati yung haba ng lips mo sa iyong pagtawa o yung laki ng bunganga mo sa iyong pagtawa ay minimeasure para ikay masabing Kristiyano o hindi, parang hindi naman yun tama. At hindi talaga yun tama. And lastly, ang Word of God ay hindi lamang nag-iingat sa atin upang mali ang ating pag-interpret ng salita ng Diyos. But also in verses 10 hanggang 11 ng Psalm 19, it will bless us when its principles are kept and applied. Di ba ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9? Tingnan natin sa Joshua chapter 1 verse 9.
verse 8 rather. Hanggang sa verse 7. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo. Tingnan natin ang sinabi ng Word of God, dapat tuparin ang salita ng Diyos. Ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kung tayo po ay sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, at ito ay ating ipinapamuhay, tiyak papagpalain tayo ng Panginoon. Amen! Pagpalain tayo ng Panginoon. Sundin ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, tuparin ang salita ng Diyos, pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga at patuloy po na pagsama ng Diyos ay sumasa ating lahat.